At sa puntong ito, makakausap po natin ang Information Officer 2 ng Cagayan, Jean Baquiran. Magandang hapon po, Sir Jean. Si Lourdes po at si Pawi. Yes, good afternoon po. Oo, Ma'am Jean, sorry po. Okay, kamusta po? Mukhang nakabalik na po ba ang kuryente dyan sa Cagayan? Yes, sir. Dito po sa part ng Central Cagayan, especially Tugigaraw po, hindi naman po gaano nagtagal ang tawag dito, ang power interruption, sir. Pero sa part po ng mga coastal areas, doon po nagtagal ang power interruption dahil doon po sa mga natumba po na mga poste at napigtas po na kawad ng kuryente. May estimate na po ba kayo kung gaano kalaki yung pinsala na naiwan itong si Nando? Actually, ongoing pa lang po yung assessment ng ating CBRD, RRMC dito po sa part po ng Cagayan and even for Batanes. Kasi based po kaninang umaga sa report po ng PDRRMO ng Batanes ay wala pa po silang estimate except doon sa seawall, no, na around parang 5 million po yung nabanggit po ng PLGU Batanes po kaninang umaga. Pero in terms of kung gaano kalaki yung o gaano kalawak yung pinsala, ilan po ba ang na-displace? Ano ko sa DSWD? Wait po, i-check ko lang po yung sa total number po nung presentation po ng DSWD, ma'am, for as to the number of displaced residents po for the Cagayan Valley as a whole. Balikan po natin mamaya. Sige po. Pero may mga reports po dito, DSWD mismo sabi, 47,000 plus individuals. No? Yes po, naglalaro po doon po. At mga 14,000 families na lumalabas. Pero, Ma'am Jean, okay, yung mga infrastructure na po dyan, yung mga tulay po, kamusta ho ba? Alin ho yung mga areas na sabihin natin na medyo nadali po talaga? Based po doon po sa reports ng ating mga PDRRMOs kanina, mostly po is extreme northern Luzon, part po yan ng coastal Cagayan, karamihan po is Calayan, mostly Cagayan dahil nakikita naman po natin yung mga post po ng mga pictures na almost mga lahat ng mga infrastructures. Sabi nga nung isa pong head teacher doon ay halos ni isang bahay po ang hindi natumba. Almost all households po ay damage po ang kanilang mga residents po. Meron po palang fishing boat na tumaob. Pero, yes, sir. Opo, pakwento po, Ma'am Jean. Based po sa report po ng Coast Guard District North Eastern Luzon, taga San Vicente, Santa Ana po itong mga to, nakasakay po sila doon sa fishing boat Jovens. Bumaliktad po siya dahil po sa lakas ng alon. And then there were 13 of them. Late kamakailan yung na-rescue po nila is 2. And then isa po yung cadaver. And then kanina po ay nahanap na po yung 16 na missing. Pero meron pa pong 6 na missing. Still missing po. Balik 13 po lahat sila. Sakay po sila nung fishing boat na Jovens. And then based po dun sa initial investigation, naka-anchor po yung yung fishing boat sa vicinity po ng San Vicente nung tinaob po sila ng malakas na alon. Kaya talaga pong tumaob yung bangka. Kaya kung makikita po natin doon sa video, talagang chinenso po yung, dahil hindi nga po nila kayang baliktarin po pa doon sa natural na po niya, kailangan nilang i-chainsaw yung bangka po para makuha po yung isa sa mga fishermen po na kasama po doon sa na-trap po doon sa loob. Ma'am, kanina yung reporter namin, sinabi nga po niya yung hangin, pati yung ulan, pag dumadapis sa balat niya, parang blade. Kasi napakalakas talaga nung epekto nitong si Nando. Kung kayo po, ilalarawan niyo ho, gaano po ba katindi itong dumaan po sa inyong probinsya? Actually, ma'am, tumatayo yung balahibo ko dun sa nangyari, no? Pero sabi nung mismong residente ng Babuyan Claro, ma'am, parang daig pa ang Yolanda, higit pa po doon sa Lawin, yung kanila pong na-experience po na lakas po ng hangin na tumama sa kanila. Actually, ma'am, dito po sa part ng Tugigaraw,
malakas po yung hangin pero kumpara po sa lakas na naramdaman doon sa mga isla is walang-wala po dahil sila po mismo kasi yung tinamaan. And doon sa testimony po nung isang kapitan and nung isang head teacher ay parang daig pa ang bagyong Yolanda yung nangyari po doon sa kanilang area dyan po sa may Calayan Island, particularly po sa Babuyan Claro. Pag titignan po sa mapa, no, yung Babuyan po, malayo po talaga siya sa land area ng Hilagang Luzon. Pero bahagi pa rin ho ng probinsya, ng lalawigan ng Cagayan. Gaano ho ba kalaking challenge yung pagdala ng supplies at yung komunikasyon, etc. po? Actually, big challenge talaga yun, sir, kasi hindi, at saka iba talaga kasi yung current dito sa part Opo. natin dito sa North Luzon. So, kung magdadala man ngayon ang RDRRMC or any volunteer group, kailangan po by chopper, by helicopter po ang pwedeng gamitin. But as of now, hindi pa po ganun kasi kung magdadala yung ating mga commercial vessel or yung ginagamit po natin ng commercial vessel dito dahil rough po ang ating karagatan. Para mas malapit pa siya sa Batanes. Oo nga. Oo. Anyway, Ma'am Jean Bakiran, maraming salamat po sa oras niyo. At sana po maayos na po ang sitwasyon dyan. Wala po sa Cagayan Valley Information Office, Jean Bakiran. Thank you, Jean. Yes, thank you, sir. And we are waiting din po kasi sa gagawin nating aerial survey. Tinitingnan lang po natin kung gaano po kaganda yung panahon, kung pwede na pong lumipad ang asset po ng Philippine Air Force para matignan din po yung ating mga kababayan doon, then makapagdala na rin po ng mga nakakailangan po nilang mga goods. Thank you po. All right. Thank you, Ma'am Jean.